Baseball is America's game. Galing sa backyards, sandlots, at sa mga stadiums. Pero sa maraming Amerikano, hindi lang ito laro. Ito ay alaala ng kabataan, ng mga ama at anak sa bleachers ng tag-araw na walang deadline. Para sa mga Filipino dito sa Canada, kahit hindi tayo lumaki sa larong ito, unti-unti nating minahal. Dahil kahit galing tayo sa ibang bansa, naiintindihan natin ang paghihintay, ang disiplina, ang tiyaga, ang saya ng isang home run pag matagal mong pinaghintayan. This year, walang nagmay akala na aabot ang Blue Jays sa World Series. Pero eto na tayo ngayon. Ang City ng Toronto, buhay na buhay. Kahit yung mga hindi nanonood dati, biglang sumusubaybay. At sa ating mga Pilipino, parang reunion. Sama-sama kahit baseball pa yan. Nung naging champion ng Blue Jays noong 1992 at 1993, ibang-iba ang Canada. Mas konti ang Pilipino, wala pa tayong 1 milyon noon dito sa bansa. Wala pang social media, wala pang mga camera sa phone. At kung manalo man ng Jays, malamang picture lang ang remembrance mo. Hindi mo rin aakalain na babalik ang Blue Jays sa World Series. Ako si Karen Pascual Binaday, long-time Blue Jay fan. Yung kaibigan ng mami ko kasi mahilig din. So dinala niya ako sa game. Tapos after that, ako mismo naglaro. So mas lalo akong naging interesado sa game. Ang maganda sa baseball kasi yung bang strategy na hindi mo mapansin kung saan tatapon yung left-handed against yung left-handed na titira, yung mga ganon. Saan mo ilalagay yung mga first, second, and third baseman mo as compared to your outfielders. Mga hindi napapansin ng mga taong hindi naglalaro. So, madami siyang strategy. At saka, very math-oriented yung sport. Kasi yung mga players ng Blue Jays noon, lahat sila magagaling. Si Devon White, ang tawag nila sa kanya noon, human highlight reel. Kasi tuwing may tatama ng bola na sa outfield, nasasalo niya kahit nakalampas na ng dingding. Very rare na back-to-back ang panalo ng baseball. Nagawa nila yon 92-93. To be honest, yung mga ginawa ng general manager nila, kine-question ko nun. Kasi yung mga player na magagaling, na-trade niya. Yung isa nandito sa LA, si Teoscar Hernandez. So yung mga ganon, yung pagkuha niya ng mga veteran pitchers na ngayon mapapabilib ka, questionin mo pa rin yung mga, gano'n naman talaga tayong mga fans, di ba? Parang, kumbaga, parang backseat drivers. Pero, hindi mo rin kasi alam kung paano sila magkasundo sa dugout, kung paano sila mag-gel. Iba pa rin yung attitude kasi itong team na to eh. Hindi sila mayabang. Ang trabaho nila. So kung ang trabaho lang nila is a simple bunt or sac fly, gagawin nila yon. Walang superstar. Kumbaga, patas sila. It's a team. Yun ang maganda dito sa team nila this year. Walang parang si Otani na siya ang bida lagi. Walang ganon. Manalo man o matalo, maiiba ang mindset ng mga taong nanonood ng baseball. It's really a team sport na kahit anong role mo, maski isang tao lang ang ipipitch mo, maski yun lang ang trabaho mo, gagawin mo for the benefit of the team. Talagang patas silang lahat. Ito, autograph ni Joe Carter, Robbie Alomar. Pumunta ako sa Skydome. May event sila for kids. Kaya nga mas accessible sila dati. Pina-autograph ko lang.
Ito si John Olerud, yung first baseman nila dati. Ngayon, mahirap na siguro kung, unless bata ka, and may yung anak ko, dinala ko sa junior Jays. Doon lang sila nakakamit ng mga player, pero mahirap nang kumuha ng mga ganito. Unless bayaran mo, bilhin mo doon sa kanilang J shop. Pero kung ikaw mismo, mahirap. Ang culture ng Canada na iba din at nagkasama-sama tayong lahat. Kahit anong background mo, Pilipino, puti, itim, whatever, magkakasama-sama tayo. Maski hindi tayo magkakakilala, we're cheering for the same thing. Nagmahal tayo ng team, pare-pareho. So, yun ang parang gusto kong ituro sa mga anak ko na sila din ngayon nanonood na din ng baseball. And it's not just because it's a sport. Even though malalaki ang kita nila, baliwala yun. I mean, they're teaching us a lesson in how to be one. Sa totoo lang, ang daming bagay na nagdi-divide sa atin ngayon. Pula o asul, pro o anti, dilaw o pula, mask or no mask, online parang laging may gera. Pero ngayong gabi, isa ang isisigaw. Let's go Blue Jays! Let's go Blue Jays! Sinubukan naming pumasok pero puno uli. Ito yung first chance ng Blue Jays uli na mag-world na, manalo at mag-champion ng World Series. Ibang klase rin kasi pag nasa bar ka na may enjoy mo kasama yung mga ibang tao, yung mga iba-ibang lahi, na isa lang yung common goal is yung manalo ang Blue Jays at makita nating mag-champion. Hindi ako die hard, hindi rin ako palaging nanonood. Pero may isang beses nanood kami mismo live sa Sky Dome, na-gets ko na bakit ang daming Pilipino, kahit di lumaki sa Canada, ay Blue Jays fan. Gusto kong pakilala sa inyo si Jose Dadoral, isang Blue Jays fan. Ang dami niyang kinokolekta na merchandise ng Blue Jays, pero hindi lang dahil sa brand, kundi ito na rin ang naging bonding nila ng pamilya niya. Naging fanatic ako ng Blue Jays baseball team since nung dumating ako sa Canada, 1996. February ako dumating, so nung mga pa-summer na, wala mapanood sa TV noon, walang basketball. Kaya Blue Jays lang ang nasa TV, kaya lagi ko siyang pinapanood hanggang sa naging fanatic ako. At naintindihan ko yung game kasi yung baseball nilalaro namin sa Pilipinas nung bata kami. So, kawayan ang pambat namin at saka tennis ball. Nakakatuwa siya, super fun sport siya. Pag alas 5 na ng hapon, nandun na kami sa kalsada. Basta kapag nag-opening season na ng mga March, April, nakatutok na ako. Pag may mga bobblehead giveaway, na pumipila talaga kami sa Sky Dome para mag-collect ng bobblehead na naumpisahan ko. I think mga 2016, 2017. Na-involve ko lang yung mga anak ko dahil lagi ako nanonood nga ng baseball. Nakikita nila dun sa TV. Tapos, pag summer, pag nasa labas kami, binabatuhan ko sila ng bola hanggang magustuhan nila. Tatakbo sila sa base. Simpleng laro. Mga 3 years old, 2 years old pa si Lance noon. Inumpisahan ko na eh. Talagang gusto naman nila yun ng laro. Tapos, nung 6 years old na doon naumpisa yung T-ball, in-enroll ko sila. Tinanong ko naman kung gusto nila. At nagustuhan naman nila. Magandang family bonding din kasi pag summer, talagang natong kami sa baseball park eh. Naging fanatic ako ng pag-collect ng Blue Jays
nung mga 2016, 2017. So yung tita ko, isa kong tita nagtatrabaho sa Skydome. Binigyan niya ako ng unang bobblehead na naalala ko talagang binigay niya sa akin, si Roy Halladay, na magaling na pitcher ng Blue Jays. Unfortunately, namatay siya sa plane accident a few years later. So, doon ko na-realize na may value pala yung bobblehead. So, itrinay kong ipinost na murang presyo, tapos ang daming nag-reply sa akin na ino-offeran ako. Sabi ko, may pera pala yung bobbleheads, di ko alam. So, kinip ko yon, tapos hanggang nainganyo na ako na buuin sila, hanggang sa makolekta ko ang mga memorabilia. Kung may makita akong Blue Jays dyan na flag, binibili ko. Yan. Lalo na tong mga picture frames ng mga legendary baseball players. Yan. Mga greatest home runs yan. Dito mga greatest hits. Tapos dito yung bat flip ni Jose Bautista noong 2015 na very iconic yan. Tapos wildcard natin ng 26. Si Josh Donaldson na MVP din noong 2015. At the same time, na-enjoy din ako sa pangongolekta kasi nga sabi ko, magagaling yung mga players na to, I got to have it. So, doon. Hanggang sa napunta sa sombrero, sa mga jersey. Manalo matalo, keep up the good lineup kasi walang nag-expect talaga na aabot sila ng World Series dahil nung beginning of the season, nasa baba umangat ng umangat . So kung matalo man sila, there's always next year. So hopefully they will keep the good players para yung lineup natin maging solid pa. So, nandito tayo ngayon sa Front Street, mismong tapat ng Rogers Center. And lahat maririnig mo yung mga tao naghihiyawan na. So, yung excitement nandun na sana hindi makascore. 4-3 ang score, nasa 9 tayo. And hope 3 outs na lang kailangan. Yes! 2 outs na lang, champion ng Blue Jays. That's to the bag, over to first to beat the champ. You gotta come out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. So natalo ang Blue Jays at nag-champion na ang Dodgers. Pero sa totoo lang, hindi lang naman ito tungkol sa isang laro. Tungkol ito sa mga nabuksang alaala ng nakaraan at sa mga binubuo pa lang para sa hinaharap. Minsan kasi hindi mo agad mararamdaman na parte ka ng kwento ng isang bansa. Pero sa baseball at sa Blue Jays, sapat na yung sigaw mo habang may home run. Ang importante, may isang game na tayo'y nagkasama-sama at nagkaisa. Dahil sa larong ito, kasali tayong lahat.